Breaking news mga kababayan, naku po, Pulong Duterte, nilusob ang kanyang bahay. Naku mga kababayan, sino kaya ang gagawa nito? Bakit lulusubin ang kanyang tahanan? Ano ang meron sa bahay ni Pulong Duterte? Ito po ang kumakalat na mga balita sa social media ngayon na nilusob ang bahay. Halaka, sino ang gagawa nito? Panoorin natin ang pagbubulgar ni Pulong Duterte. Bakit nilusob ang bahay? Ito po mga kababayan, may lulusob daw Ito po. May bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Matibay yan siya. Kanang matibay diha nga tao nga magbisita-bisita, isara ako ikasulti nimo. Pagdating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok ha. Yes. Meron pong usapin ngayon, sir, circulating, no, na ang mga kababayan natin na sumusuporta sa iyo, nababalaka sila o nababahala sila kasi anytime daw bibisitahin ang bahay mo kay Mayor Baste at saka sa KOGC din, sir. Ano po yung masasabi mo dito? Bibisitahin? Bibisitahin po ang term, sir, para politically correct, sir. Bibisitahin. Isa'y mo bisita. Ngayon ko lang yan narinig, Alvin, no? Pero kung may bibisita, if that is politically correct, ko kasabot. Ayan mga kababayan, tila lulusubin ang bahay ni Pulong Duterte. Sino kaya ang gagawa nito mga kababayan? Sino kaya ang gagawa? Di ba dati si Nicanor Torre ang gumawa ng paghuli, pagkidnap kay PRRD. Ngayon naman mga kababayan, sino kaya ang tinutukoy ni Pulong Duterte na lulusubin ang kanyang bahay dito? Ayan bagong aso ng bangag na pamilya. Kung Pulong nagsalita, may balitang may bibisita umano sa kanyang bahay. Halaka. Ayan mga kababayan, mga naiinggit talaga sa mga Duterte family. Mga unggoy at asong ulol, mga bangag na mga buhaya. Naghahanap ng buta sa mga Duterte. Kasi maraming nagmamahal na Pilipino sa mga Duterte. Dahil merong puso sa mga Pilipino, halaka. Huwag kang umuwi, Pulong, sa airport ka huhulihin, halaka. Meron na namang mga bantang ganito mga kababayan. Sino kaya ang gagawa nito? Si ano kaya ito mga kababayan? Si John Vic Rimulya kaya ang gagawa nito? Halaka. Bibisita ko, pero politika na. Kung may bibisita, narinig ko kanina lang ding umaga, nakita ko yung Nako, si may Matibag pala nag-post ito. na vlogger ng tiga Davao. Mga kababayan, si Matibag daw ito. Sino ba itong si Matibag mga kababayan? Nako, General Matibag. Matibag. Sino ba si Matibag? Check nga natin. PNP. Ito, check nga natin. General Matibag. Siya pala yun. General Matibag. Ito. Ayan. Si General Matibag. NBI Director ito mga kababayan. Retired General. Ngayon ay NBI Director si Matibag. Yan kasing sinasabi ng mga komento. Si Matibag. Ayan si Matibag ba? Pinaparinggan mo, at least honest siya. Mga kakampi lang nila ang gugulo sa sarili nila. Bakit Duterte ang kanilang iniipit? Si Romualdez bakit hindi hinahanap? Halaka, grabe. Boss Mill man ata yun. Yes, sir. Nakita ko, yun, nagtatanong-tanong ako, may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Matibay yan Si siya. Matibay pala. Nakilala ko rin yan noon, way back. Pinakilala sa akin, way back 2017 ata, yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno, napag-alaman namin na corrupt, kaya hindi natanggap, no?
Alam mo naman to si Presidente Rudy. Pag iimbestiga, pag sa corruption ng tao, erase ka na agad sa mundo niya. Sino kaya yung lulusob sa bahay ni Basti tuloy, ni Pulong Duterte? Mga kababayan, sino kaya? Si General Matibag ba na ngayon ay NBI Director? O si Nicolas Torre? Pag si Nicolas Torre, General Manager na ng MMDA ito, na demote ito. Dating PNP General, ngayon, MMDA Floor Manager na. Sino bang sinasabi niya? Antonio Sani Trillanes, malapit na 2028. Magtago ka na, hala, sabi ni Brod Aksar. Bayag buntot mo, Senator Trillanes, bakit kung wala kang tinatago, pwede mo kasuhan? Mali yung paratang na isa kang drug lord, mafia, halaka. Sino kaya ito? Nakakainip na talaga, tagal ng 2028, halaka. Grabe na mga kababayan ko. So, maintindihan natin kung may galit yung bibisita, pero matibay yan siya. Siguro ngayon, nagkaroon ng sa Binisaya pag higayon na magkapera, binigyan siguro ng palaka dyan sa Malacanang na smuggler ng maleta. So, pero alam mo, Alvin, paano ba to sabihin? Yang magbibisita ka sa isang bahay, kainan, mag-search siguro sa bisita god Ganun siguro, sir. Murag ana siguro ilang pasabot. Siyempre magkinahanglan man mga warrant ana gikan sa judge, gikan sa ang tanan mo partisipar diha. Basta inimbento gani ng inyong pagbisita sa among mga balay. Sugod sa judge na nag-issue ug sa mga abogado nga ni appeal ng mga iro ni Matibay, ang mga ganang matibay na tao, pailad rin na namong kaso dismarbet pag-abot sa panahon. Mga kababayan, hulaan nyo nga kung sino itong si Matibag ba ang tinutukoy ni Pulong na magre-raid sa kanyang bahay. Kasi yan po ang sinasabi Pulong Duterte, i-raid ang bahay. Nako mga kababayan ko, ito po sabi dito ng nagpahayag ng matapang na may bagong nabayaran ay laka. Nagpahayag ng matapang na reaksyon si Kong Paulo Pulong Duterte ukol sa mga ulat na umano'y may planong sugurin o i-raid yung bahay niya o i-search ang kanyang bahay at ang tahanan ni Mayor Sebastian Basti Duterte. Dalawang magkapatid pala i-raid ang bahay. Ayon sa mambabatas, may isang matibay na tao, nako, si Matibag yata ito, umano na nasa likod nito na inilarawan niyang bagong aso ng administrasyon at may personal na galit matapos umanong hindi matanggap sa posisyon sa gobyerno nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa issue ng korupsyon. Halaka, sino kaya ito mga kababayan? Sino kaya ang korap na bagong aso ng palasyo? Grabe ito mga kababayan ko. Ana rana bin. Kabalo ka, alam nyo, no? Isa lang hilingin ko, tama pala, James. Og imo ni makitaan karon sa imong Facebook. Palihog lang, i-secure daan ang akong mga ginamos ug akong kusahos nga kabaw nga gikan sa akong mga parintis Danau kay hinaguan na nila. Tagua daan kay basig ilaha pang hilabtan. Unya, ato ni sumpayan pa. Ayan mga kababayan ko, magbasa nga tayo ng mga komento. Ano ang hinanakit na mga nasa FB? Ito po mga kababayan. Si Trillanes ba? Ano bang posisyon ni Trillanes? Wala naman yata. Trilliling is waving. Naku po mga kababayan, si Trillanes yata ang kukunin na bagong gabinete ni BBM na lulusob sa bahay ni Basti Duterte at Pulong Duterte. Yari ka na Trillanes. Halaka. Pulong Drug Lord King. Nako, mga tangalista ito. Sa dami ng issue ng Pilipinas at krisis, Duterte pa din talaga inuuna nila. Masyadong halata. Islap soil. Sabi naman ni Winchester Montemayor, si Trililing pero daming bodyguard laging kasama. Halaka.
NBI director to. Plano siguro nilang i-search ang bahay ng mga Duterte. Tapos plaplantahan nila ng mga peking ebidensya para magawa ng kaso tong si Kong Pulong at Basti Duterte. Huwag sana ibigay sa kanila ng ala ang planong masama sa mga Duterte. Sig andig. Kay ganda-ganda talaga ng pagpalaki ni PRRD sa mga anak niya. Puro matatalino at edukado. I can feel that Kong Pulong is good match. Pikon and may gagalit over his head already. But the control and the decency, kahanga-hanga ang pagdala nilang magkakapatid. They're all strong, perfect leaders. I can imagine pag si BP Sara ang Pangulo, yung galit na nakaipon sa mga dibdib nila, OMG, Lord give the Duterte family more strength and courage, more power. Sabi ni Leonardo Dadibas. Sabi naman ni Jober Paharopo Kim Jung. Trililing is waving. Full battle gear kaya daghan ag bodyguard. Naku, laban lang. Jude, Kung Pulong, mas marami kaming nakasuporta sa'yo. Ganda ng kapsyon. Almighty Father, protect shoot po. Sabi ni Ann Marquez. Corrupt daw, haha, ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw, sabi ni Elmer Lumibaw. Banatig yun Kong Pulong. Sabi ni Nene Alok Arkaya. Hindi mo kaya si Bongbong sa ground combat Pulong, halaka. Asong buwang trailing is waving yan. Nako po, si Bisdak. Nako. Sino kaya? Si Trillanes yung lulusob sa bahay at i-raid ang bahay ni Pulong at Basti. Grabe. Kaya mo bisita man ka sila sa akong balay. Maura dito kinahanglan ma-secure yung ginamo so akong kusahos nga kabaw. Kay lisod kay nang kusahos nga kabaw buhaton des Lanao. Alam mo bin, itong bangag na administrasyon na ito, kung hindi na nga nila kaya, kita man nato, di na nila malimod ang ilahang corruption, nagsugod pa sa budget atong 2023, 22-23, antod tanang budget. Ang ilang corruption sa flood control. Klaro man kita man mo mga tao. Kana di na gani malimod. Kabalo ka ng elitista. Na og di na niya kaya sagangon ang tanang labay sa iyaha, magpalaban dayon og iro. Ana na ang among tan-aw sa ilaha sa mga Bisaya. Dili tanang Bisaya, ako Bisaya man ko. Mao na akong tan-aw sa ilaha. Kanang di na gani nimo kaya, di na nimo malimod. Mao na nga magpalaban dayon kag iro. Mao na mga elitista. Labi na ning mga elitista nga pangit. Di mo pagkugwapo, pero mas pangit yun sila. Dagway akong ginasulti ha. Pangit sila dagway, pangit og batasan, kawatan pagyud. Sus Mariusep. No, kanang wag yun na ilaha. Palaban day nag mga ero. Ana mga dato. Ug di kaya tagay kwarta na diretso bisitahi. No, ana man na. Kung kanang matibay diha nga tawo nga magbisita-bisita, isa ra ako ikasulti nimo. Pagdating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok ha. Yun lang po. Next question please. Ayan, mga kababayan ko, si Trillanes, sabi po dito, former Senator Antonio Sonny Trillanes IV does not currently hold a position in the Philippine government. Wala pa po siyang position. As early of 2026, following his loss in the 2025 Caloocan mayoral election, he is legally barred from accepting any government appointments until 1 year after the election. Okay. Bawal pa siya, mga kababayan. Pagkatapos po ng 1 year na pagkatalo, ayan no, he is legally barred from accepting any government appointment until 1 year after the election. Ibig sabihin, mga kababayan, parang magiging DILG secretary ito kapalit ni John Vic. Parang ito po yung mga nababalita na kaya
bali-balita na lulusubin at i-raid yung bahay ni Pulong Duterte at Basti Duterte para plantahan ng ebidensya. Kasi nga po, wala po silang makitang may kaso sa kanila, mga kabayan, dahil malilinis ang mga Duterte. Gaya ng ginagawa nila kay Sara Duterte. Kung ano-anong mga kinakaso, yung mga Mary Grace Piatos na wala namang katotohanan. Dito sa COA, pinatunayan na malinis ang kanyang pangalan. Wala pong korupsyon na nakita ang auditor ng COA. So ngayon naman ng mga kababayan, yung SAL-ENDA niya, kung ano-ano yung mga inaano ng mga grupo nila Dilima, Luistro, sila Trillanes at nila Terry Ridon. Kaya itong mga taxpayer na sila Attorney Terry tuloy, Attorney Israelito Torion, nag-file po ng petition na temporary restraining order para ilapit ito sa Korte Suprema para ipatigil ang pagsasagawa ng impeachment. Makukulit kasi itong mga kongreso na ito na saksakan naman ng korap, mga kababayan, sa nangyayari pong krisis sa ating bansa. Nagtataasan na po mga presyo ng gasolina. Next week po, sabi nila 170 na po ang diesel. Nakakaiyak na po ang presyo, sobrang taas na. Ano yung sinasabi nila? Na ang Iran ay pinapayagan na po ang bansang Pilipinas na dumaan doon. Ibig sabihin, magiging normal na ang presyo ng gasolina. Bakit itong nababalita na naman? 170 per liter this week? Grabe na, mga kababayan ko. Ano pong masasabi po ng mga kababayan natin? Bakit lulusubin ang bahay ni Pulong Duterte? Ito po ang sabi ng mga komento. Ito po, mga kababayan ko. Matibag yan, NBI Director. Naku po, si Matibag pala. The Audacity and Audacity. Grospe Bautista. J. Cunanan. They call it the alibi or the perfect scapegoat. Wilson Abyan. That asong pagdating ng panon, Sharon Cubeta. Yata yan. Tamagid kong Pulong, Maria Fe. Na makaon raba meg-iro. Halaka. God will protect Duterte. Triling tahul-tahul. Si Matibag Bayan. Halaka. Tama idol, ilaban sa masamang ehemplo sa bansa. War na Mindanao versus Luzon. Melvin Matibag Bayan. Halaka. Basta talaga nabudol, iyak ng 6 years. Halaka. Grabe makabudol, binabaliktad lahat. Dawuhuyan, trililing pitbull. Halaka. Suot na ni Kong Pulong ang salamin ni Taguro. Ingat kayo, pamilya Bangag. Halaka. Huwag kayo palinlang sa mga kalaban. Fe Suarez. Gusto nila makulong lahat ng mga Duterte kasi wala silang panalo sa mga Duterte. Pagtatakbo ang mga Duterte sa 2028, yari sila kay Sara pag ito naging Pangulo. Puro lang sila kasi dada pero walang gawa. Kapatid mong wala man lang nagawa sa bayan. Panay lang ang alis, ginagamit ang pera ng bayan ay mga tangalista ito. Huwag kayong magpapaniwala. So yan po, mga kababayan ko, ang mga balita na binabalak po nilang lusubin ng bahay ng magkapatid. Ang pinapangalan po sa baba, si Matibag daw, NBI Director, tila lulusubin ang bahay ng mga Duterte. Bakit kayo lulusubin? Pati kay OJC daw. Naku, mga kababayan ko, anong masasabi nyo? For transparency, for a better democracy, this is The Wonders Philippines. Isang like po, isang share at isang subscribe. Salamat po, mga kababayan.